So mga kababayan, naumay na ako sa mga balita lalo na sa hugot palagi ni Carpio patungkol dito sa 203 state tax ng mga Marcos. Yamang magaling ka maghugot, hindi si maghuhugutan tayo. Maghuhugot ako, huhugot ka rin. Yan ang pananaw mo, ito yung pananaw ko. So wala tayong pikunan, no? Ito yung pananaw ko, ito yung pananaw ko sa iyo. Yun pananaw mo kay Marcos, di ba? Anong sa loobin ko? Sasabihin ko dito, di ba? Naghuhugot ka. Maghuhugutan tayong dalawa. Di ba? Sige. Kasi sabi mo dito, sabi mo, Marcos family has a obligation to pay the state tax, has balon, baga lumubo ng 203 billion pesos. Yan ang sabi ni retired. Sana naman Carpio, no? Sir, yung pag-retired mo sana sa nung naging Chief Justice Carpio ka, yung ano lang, hindi naman sana na pati utak natin nasama sa retired. Huwag naman po. So tara mga kababayan, samahan niyo akong maghuhugutan tayo. Maghuhugot tayo dito sa hugot ni Carpio. So walang pikunan, ito'y hugutan lamang. Kung naniwala kayo sa hugot ko, hindi salamat. Kung hindi kayo naniwala, hindi salamat din. Tara, samahan niyo akong maghuhugutan tayo. Ay nako, so mga kababayan, kawawa talaga itong dating Chief Justice Carpio na ito. Talagang kawawa talaga mga kababayan. Talagang walang katigil-tigil, walang ano, ito pa rin sinasabi niya. No, IPS daw. Sabi niya, but Carpio says, Marcos is required to pay 203 billion state tax. Talagang naturingan na itong si Carpio ay isang sa ano ko lang, no, isang dating Chief Justice, pero parang utak ay lumulutang sa kamutihan eh. At tandaan mo, itong tao na ito, sila din naman minsan nagsasalita na mayroong ill-gotten wealth ang mga Marcos. At saka totoo lang, napakarami nilang nakuha na. Pero nandun pa rin yung mga bunganga nila, state tax ng mga Marcos. Bakit? Ano ba tong state tax ng mga Marcos? Ipakita nyo nga. Di ba? Hamunin nga natin sila. Ipakita nyo nga kung ano ito nga sinasabi nyo ng state tax na ito. Isa-isahin nyo yung mga dokumento, yung mga ari-arian kung saan ang mga yon. Sige nga, Carpio. Pero hindi yung parang puro ka marites. Di ba? Lalaking tao mo, parang marites ka. Di ba? Pakita mong tao. Alam nyo, kung talagang gusto mong sirain yung pangalan ng Marcos, ito yung mapapayo ko sa iyo, Carpio. Kunin mong dokumento lahat sa BIR, ipakita mo sa madla na yung 203 billion pesos na yan, nagsimula yan sa 23 billion eh. So gamitin natin yung 23 billion pesos. Yung 23 billion pesos na yan, ipakita mo yung ari-arian na yan, ngayon ay nakinabang pa rin yung mga Marcos o di kaya legal na walang claims. Kasi alam nyo, bago yan magkaroon ng tax talaga, yung tinatawag state tax, ay dapat legal eh. Walang kuskus balongos, walang issue, di ba? Ganun. Ipakita nyo at isa-isahin nyo itong ari-arian nito, ano bang pinapalooban nitong 23 billion pesos na to na kiniklaim nyo para gusto nyo siraan yung tao, gusto nyo ibagsak yung kandidato ni Marcos. Ipakita nyo, patunayan nyo, hindi yung puro kayo salita, bayaran ni Marcos yung 203 billion pesos, that's it. Ano yan, bobo yung mga tao, maniwala kaagad sa inyo na ganun lang sasabihin nyo, bayaran. Ano yan, pinanganak lang kami kanina? Hindi namin alam na napakarami yung sa mga Marcos, kaliwat kahanan yung tira sa mga ari-arian ito. Sa katunayan, napakarami yung sinik-twister. Ano yun? Palagay mo, ito bang nasa-twister yan? Hindi ba kasama dito sa 23 billion pesos na yan? Natandaan nyo 1990 yan, nagsimula nag-auditing yung BIR. Ngayon, kung yung 23 billion pesos na yan, yung ari-arian ng Marcos na yan ay legit, talagang at least legit talaga, ibig sabihin legit, kompleto sa dokumento. At ngayon, hindi binabayaran ng Marcos yan, dapat silang magbayad talaga dyan, habulin. Hindi natin sinasabi yung mga Marcos hindi magbayad sa state tax, pero dapat batay natin sa tama. Napakarami yung kuskus balungos parang gusto nyo linlangin yung tao sa pamamagitan ng ganyang mga salita. Ang sarap pakinggan Marcos, kailangan magbayad ng 203 billion pesos. Pag narinig yan ng mga, napakalaking halaga yan, laking tulong sa bansa, 203 billion pesos.
Pero hindi mo tinitingnan. Ano ba yung 200, baka nagbibilang ka lang sa hangin, Carpio. Naging Chief Justice ka eh. Di ba? Dapat ikaw yung nakakaalam sa tama at mali. Ikaw yung nakakaalam sa totoong nangyari dahil ikaw naging anti-Marcos ka. Alam mo yung issue doon sa ari-arian ng mga Marcos. Di ba? Noong 1993, yung nileve nyo at inoksyon ng BIR, sana yung ari-arian ng mga Marcos. Sasabihin nyo, ay hindi po namin yun kasi yun pala ay nasequester. Hindi po napatunayan ngayon napunta sa gobyerno. Bakit ngayon nanatiling ganun kataas yung state tax ng mga Marcos? Di ba? Once nga nabawasan yung ari-arian ng mga Marcos, levy man yan o nasequester man yan, dapat bumababa yan kasi yung 23 billion pesos doon naman nakapaloob eh. Ako sa tingin ko, hindi ako nakapag-aral pero nakikita ko to parang mga kababayan gusto nilang gaguhin yung taong bayan eh. Nakakainis eh. Nakakahiblad ng ganito na naturingan kang justice, naturingan kang Chief Justice, nakapag-aral ka pero gusto mong lilingan ng tao. Gusto mong gaguhin yung taong bayan sa pamagitan ng ganyang mga salita. Ang sarap bayaran ng Marcos. Kung nakarinig yan ng mga wala ring utak, tuwang-tuwa din. Oo nga, bayaran ng Marcos yan. Kami mga mamahirap ay nagbabayad kami ng tamang buwis. Bakit itong Marcos hindi nyo masingil-singil? Ganun kaagad yung interpretasyon ng mga, alam niyo na, kulang din sa hangin. Ay nako mga kabayan, nakakaburaot talaga mga kabayan pag ganito mga makikita mong balita araw-araw. Nakakaburaot. Yung turingan mo na attorney, napakataas ang talino, no? Parang hindi mo lang na lang ayaw umapak sa lupa. Napakataas ang talino pero ang utak ay kawawa mga kababayan. Pagdating sa tinatawag nilang mga personal na interest nila, di baling magmukhang tanga basta't may sigaw lang ang kanilang kagustuhan. Yan sila. Diba? Kaya ang hamon natin dito kaya ang una kong video, dapat siguro kung gusto nyong siraan ng Marcos sa pamamagitan ng ganitong propaganda, sabi nyo, 203 billion. Pero pauna ko lang sa inyo mga kababayan, hindi tayo tutol na ang mga Marcos ay magbayad sa state tax. Hindi tayo tutol doon, dapat magbayad sila. At saka dapat, yung BIR, ginawa na nila yan. Kinungkumpiska na nila, dapat sinequester na nila o sequester, mali yung term, no? Sequester kasi. Ang sequester kasi iba yung ibig sabihin, iba yung kaysa levy. Ang sequester parang kinuha ng gobyerno, parang ibig sabihin yung halimbawa may ari-arian ako, sinequester ng gobyerno. Ibig sabihin hindi legal yung ari-arian ko. Imbaga, questionable yung ari-arian ko kaya kinuha ng gobyerno. Yun yung tinatawag na sequester eh. Pero yung pag na-levy, halimbawa kukunin na, maghanap tayo ng ari-arian ni Juan de la Cruz. Kaya itong si Juan de la Cruz, hindi naman ito nakapagbayad ng kanyang tax. Di ba? Ganun. Hindi nakabayad ng state tax. Kung hanap tayo ng ari-arian niya, kunin natin. Tapos ibenta natin para pangbayad dito sa state tax. Yung dapat ang ginawa ng BIR. Itong si Carpio, ay nako, nakakainis talaga. Grabe, lutang, mga kababayan. Na? Alam mo mga anti-Marcos dyan, si Banat Bay? Naku, napakatali, may pinag-aralan pa yan, di hamak, sobra, pero lutang eh. Lumalabas yung pagka-eng-eng. Diba? Lumabas ng pagka-eng. Imagine mo, ikaw, retired ka, Chief Justice. Ano yun? Nag-aral ka ba sa kangkungan lang? Diba? Nakakahiya eh. Tapos binabatikos natin, dating Chief Justice, dapat hindi nga natin binabatikos pinapapurihan natin. Pero nga lang, yung mga sinasabi niya, naku, makakalungkot, mga kabayan. Parang nakakalungkot. Parang siya, parang ewan ko, mga kababayan. Lagi nating sinasabi, ang Marcos kailangan magbayad ng state tax at saka inheritance pa ata, hindi ko magkakamali. Mayroon pa. Bukod kasi sa state tax, mayroon pa silang babayaran like money. Ang money, pagkakalang ko, bukod yun eh. Bukod ata yun sa babayarin eh. Pero yung tinatawag state tax, sabi, paliwanag ni Enrile, once nga may namatay, marami siyang ari-arian, automatic nga, halimbawa, marami akong mamanahin. Hindi na ako magbabayad ng pera eh. Di ba? Hindi na ako magbabayad. Ang gagawin ng gobyerno sa state tax na yan, doon nila hugutin sa mga ari-arian ng namatay kung anong natitira doon. Halimbawa, may isang daang hektaryang lupa. Bago mabawisan, sige, kaltasan natin yan ng 3 hektarya, benta namin para ito yung pangbayad mo sa state tax. Ganon sana kung ginawa ng gobyerno, yung BIR. Pero bakit hindi nila ginawa? Nag-iisip pa si Carpio, bakit hindi ginawa ng gobyerno?
ang pagle-levy ng mga, alam mo, sa palagay mo, walang habol dito ang gobyerno sa ganitong sitwasyon? Napakalaki. 203 billion pesos. Pwede nila ibenta lahat ng ari-arian ng mga Marcos yan kung gustuhin nila. Di ba? 203 billion, pwede na nila ibenta lahat yan. Ibenta namin lahat to dahil nga hindi ko nagbayad. Kung talagang totoong legit ha, itong claims nila. Pero kung fake claims ito, ay nako, mapapahiya lang itong gobyerno, nakakaawa. Pati itong mga ngal-ngal, nakakaawa itong mga kababayan. Diba? Nakakaawa ito eh. Pasensya na, medyo, siyempre, tayo, na nakikita natin eh. Bagamat di naman tayo sabi natin na alam natin ang issue na ito. Pero nakikita kasi natin, una, ang dami nilang claims. Gobyerno mismo nagsasabi na maraming sinikwester yung gobyerno. At gobyerno mismo nagsasabi, noong 1993 pa lang, ay may sinabi na mayroon silang kinumpiskang mga ari-arian ng mga Marcos. 11 para pangbayad dito sa inauction. So kung hindi nila na-auction yun, ano ibig sabihin nun? Di ba? Questionable na. Hindi nila nabinta dahil nga may issue sa papel. Sabihin natin, hindi namin nabinta dahil na-sequester na namin. Hindi namin nabinta dahil wala naman palang legal papilis itong mga Marcos. So, bakit ngayon nanatili sa ganung kataas pa rin yung tax, ay yung state tax nila? Kung marami kayong na-sequester na hindi napaliwanag ng mga ari-arian ng mga Marcos, tapos napunta sa gobyerno at bininta na ng gobyerno, dapat yung ari-ari, yung state tax ng mga Marcos, bumababa yan. Halos masiro na yun. Halimbawa, kung nakuha nyo na lahat, wala lang palang mamanahin yung Marcos eh. Nakuha. Bakit naniningil pa kayo? Sige. Kung sasabihin na, ay wala po. Sige, patunayan nyo. Kung sasabihin na, ay wala po kaming, hindi totoo yan. Lahat na ngayon ay sa Marcos, yung 203 billion pesos, ay yung 23 billion pesos na tax ay legal po yan. Ngayon, hindi po binayaran ni Marcos na yan. Sige, ilabas nyo yung dokumento na yan na yan ang patotoo ngayon na mga ari-arian na yan, na doon nyo binatay yung tax ng mga Marcos na umabot ng 203 billion pesos. Isa-isahin nyo. Ito, si Marcos mayroong ari-arian doon sa Tacloban, 100 hektar. Ganon. Si Marcos mayroong dito sa Manila, 200 hektar sa kanyang lupa. Doon namin binatay itong malaki. Tapos, sa mga pakita nyo, yan ay legit na sa kanya ang pangalan na 100% sa kanya, legal. Kaya nyo yan? Kaya mo kaya Carpio ilabas yan sa taong bayan? Kasi kung gusto mo naman talagang ibagsak yung pangalan ng Marcos sa pamagitan ng ganyang propaganda, gawin mo ng makatotohanan, hindi yung puro marites. Di ba? Hindi yung maging marites. Puro kayo, 203 billion pesos. Palagay mo ganun kadali lang malukom yung tao. Di ba? Hindi na ako naniwala dyan eh. Pero naniwala ako na kailangan talaga magbayad yung Marcos ng state tax. Pero yung claims nyo nga ganun, baka naku mga kababayan, nakakahiya pag ganun. Para nagbibilang kayo ng itlog na yun pala ay bugok na, binugok, ano ba tawag nun? Yung mabaho na sa loob. Bugok sa salitang Bisaya kasi doon, bugok ang tawag doon. Binugok, parang mabubugok na. Di ba? Parang ganun. So, ang nangyari dito, parang nagbibilang sila sa itlog na hindi pa napis na. Nabugok ng itlog. Nakakalungkot eh. Naturingan pa naman itong nakapag-aral. Mataas ang... Tsaka nasa gobyerno sila eh. Sila mismo nangangal against Marcos. Pero hindi nila na alam. Hindi, parang tila baga yung ginagawa nila, hindi nila alam mga kababayan. No? Parang pinapanindiganan nila kung anong gusto nila kahit naman ang mali. Sigaw sila 203 billion pesos. Ulit-ulit. Isko Moreno, Pacquiao, parang mga sirang plaka, parang masirang lutang, parang gano'n. Ang ganda pakinggan eh. Imagine mo, mga layunin nila, napakaganda. Kagaya na sinabi kanina ni Coco Pimentel. Ang state tax ng mga Marcos ay pwede natin, pag nakuha natin yan, pwede natin ilagay yan sa ayuda. Wow, pakasarap, palakpakan mo talaga. Pero parang, paano mo magagawa yan? Diba? Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Kaya ito, bago ko ng video na ito, nakakalungkot lang. Ang hamon natin, patunayan nyo by property by property. Nang yung claim na yan ay talagang hanggang ngayon legit na nasa pangalan na pa ng mga Marcos. Yun, patunayan nyo sana. Patunayan nyo. Halimbawa, yung sinasabi nyo, gagamitin na natin hindi natin gagamitin yung 203 billion 23 billion kasi nagsimula yan noong 1991. 1991, 23 billion yung special auditing. Nagkaroon kasi ng special auditing itong BIR 2021. Tapos 2020, tapos natapos 2021. Tapos nilabas nila yan
bayad, di ko magkakamali, siningila ng Marcos 1992. Ngayon, dahil nga hindi, sinulatan nila yan. Tapos 1993, nagsimula na sila mangumpis ka. So, nung nag-start kayo ng auditing, itong BIR, kasama na si Carpio sana, ilabas niya rin ang dokumento na ito, no? Itong hamon natin. Ilabas nyo sa media, social media, ang buong ari-arian ng mga Marcos kung saan nyo pinangunguha yung halagang 23 billion pesos. Yun ba'y nakapangalan pa, legit, legal na sa mga Marcos? Hanggang ngayon? At napakinabangan ba nila? Diba? Napakinabangan ba nila yan? Hanggang ngayon sa pangalan pa ng mga Marcos yan. Kaya ngayon sinisingil nyo siya ng 23 billion. Ngayon na lumobo na nga, umabot ng 203 billion pesos. Alam nyo kasi kung sa walang issue yan, automatic yan. Pwede na ibabinta-binta ng gobyerno yan eh. Walang laban ng mga Marcos dyan, mga kabayan, kasi saan dalhin. Kumpiskahin yung gobyerno yan, ganong halaga, ibinta ng gobyerno. Walang magawang Marcos dyan. Kung walang issue yung lupa na yan. Kung walang issue yung properties na yan. Diba? Napakasimple kung may utak ka talaga, napakasimple intindihin. Bakit? Kaya bang talunin ng isang tao yung gobyerno? Palagay mo? 1993, imagine mo, marami na silang kinuha. O bakit hindi nila tinutuloy? Ano bang ginawa nila dun? 1993, Carpio, mayroon na silang kinulikta na 11 properties na mga ari-arian. Kaya mo bang sagutin kung saan nila nilagay yun? Ano bang ginawa nila dun? Baka sabihin mo ay hindi po, ay ginawa, nilebe nila pero hindi po na dahil nga ay napatunayan na iyon pala ay ill-gotten wealth at nasequester na namin. Nasequester nyo pala eh. Bakit yung tax ng mga Marcos na natiling mataas pa rin? Automatic, kung marami kayong nasequester, automatic mo, nagkaroon kayo ng auditing ulit. Ay ito, hindi pala ito kay Marcos. Bawas na ito. Ito, alisin natin yung porsyento ng tax natin dyan kasi hindi naman pala sa kanya. Ito, na-sequester natin, napatunayan na hindi pala sa Marcos nito, napunta sa gobyerno, automatic, bawasan natin yan. Ang state tax niya, nababayaran yan. Ganito, bawas. Hindi yung sequester dito. Pero yung tax na nito, nanatiling ganun kataas. Anong kagaguhan yan? Di ba? Ano yun? Gobyerno ba? Naging scammer? Di ba? Nakakalungkot eh. Itong state tax ng mga Marcos napakasalimuot ito, napakaraming mga politiko na nakikisaw-saw pero dumadating naman. Wala namang, ako di ko sinasabi, alam mo kung ako natapos ko halos, ako grade 3 lang naman ako natapos, di ba? Hindi naman ako nakapag-aral, pero tinitingnan ko yung, ang talino kasi ng tao, hindi naman nakukuha talaga yan sa sa yung pinag-aralan mo sa school. Ano yan eh, nasa loob yan eh. Nasa utak yan eh. Kung marunong ka, ang pinaka-the best na talino ng tao, common sense. Kung marunong ka magtingin sa tama at mali, yun ang pinakatalino ng tao. Pero yung matalino ka nga, na pinag-aralan mo, dapat ginagamit mo lang sa kalukuhan, ay ano bang klaseng talino yan? Yung gusto mo ng talino ka nga, gusto mo langin yung tao. Dito, kagaya sa state tax ng mga Marcos, hindi ko sinasabi ako'y tama, pero nakikita kong dahilan, bakit hindi nabayaran ng Marcos yan? Dahil napakaraming claims sa kanilang ari-arian. Nandun na nga, napakaraming patunay dyan eh. Daming sinequester, maraming di ba? Lagi natin paulit-ulit, parang sirang plaka tayo na noong 1993 meron na silang kinuha eh. Ang tanong natin, nasaan na 'yun? At saka dapat may paliwanag ng BIR kahit itong si Carpio, kasi siya namang dakdak ng dak at siya talaga ang unang naglabas nito. Walang ginawa ito, naghuhukay sa baul eh. Balikan ko lang ito. Siya din naglabas ng disqualification case kay Bongbong Marcos. Sa issue na 'yun na tax evader daw. Imagine mo. Ngayon, hindi umobra. Ngayon, nalabas na naman siya. Itong, ano ba to? Ang tawag nito, state tax ng mga Marcos. So, susunod natin, kung matapos ito, ano naman kayo susunod na gagawin ni Carpio? Hindi natin alam kung ano bang gagawin. Mayroon na namang ano yan. Mga desperadong mga tao. Alam nyo, kung gusto mo na pang manira ng isang tao, ilubos-lubosin nyo na yung dokumento nyo. Pakita nyo sa madla. Ano ba ito? Para mapaniwalaan ko. Tsaka meron din naman naniwala. Pero ang naniwala, kapwa nila din ganun. Mga, alam nyo na. Diba? Diba? Kasi, napakasimple lang. Ang hamon natin. Damang kiniklaims nyo na pag gusto nyo pagbayarin ng mga Marcos. Dapat ilabas nyo, ang hamon natin, ilabas nyo yung dokumento.
na sa 223 billion pesos na yan na mga ari-arian hanggang ngayon, yun pa rin yun. Walang bawas, walang kulang. Walang napunta sa gobyerno, walang napunta kay Juan de la Cruz, hanggang ngayon nandun nakatambay. Kasi yung sinabi nyo ay, alam niya naman natin, pag hindi nabayaran ng tinatawag ng state tax, di naman niya malilipat kay, kay Juan de la Cruz eh. Kasi bago yan malipat, kaya kailangan mo na bayaran ng state tax. Diba? Dapat malinaw. Pero sana sa pagdinig sa Senado na ito'y gusto ata ni sana magkaroon ng liwanag diyan at sana patas yung pagdinig. Sana makapagsalita yung mga matintinong tao, hindi puro mga kingko yung magsasalita doon. Kasi sabagay bantayan natin 'yan. Nakikita naman natin Nakikita na kasi ilalive 'yan. Nakikita natin yung katotohanan diyan. So hanggang diyan na lang pasensya na Sir Carpio, pasensya na kung makarating ito makita mo itong video. Nakakainis lang kasi. Nakakainis lang na ikaw po ay dating Chief Justice. Pero parang hindi natin alam kung naging Chief Justice ka ba talaga. Kumbaga, kagaya ng sinabi ni dati ni Congressman Marcolita, tila baga hindi niya alam kung paano ka naging Chief Justice eh. Di ba? Kung mga ganyang statement, naging abogado ka, pero parang dating sa tao, parang iwan ko lang kung anong klaseng iwan ko. Diba? Imagine mo parang mag-iisip, parang talo ka pa ng kindergarten, di ba? Diba? Napakasimple yung tanong 203 billion pesos, napakasarap pakinggan yan babayaran napakalaking halaga yan, di biro yan Pero ang tanong natin ay bakit hindi nga nakuha ng hindi nga ng BIR, dahil ang BIR may kapangyarihan naman magsubasta ng mga ari-arian ng mga Marcos kung hindi nagbabayad talaga. May kapangyarihan sila mag-auction, may kapangyarihan sila manguha ng ari-arian kapag ikaw ang hindi ka nagbabayad. Di ba? Di ba? Baka mamaya wala na palang ari-arian ng mga Marcos, naubos na sequester ng gobyerno. 'Yan ang pagkaingatan nyo sa darating na pagdinig sa Senado. Dapat ipakita nyo 'yan, yung kaya siguro bago makakaroon, sana panay ang topic natin para ganito. At least magising sila. Lagi nating tatanungin itong BIR, ano bang ari-arian itong sinasabi nilang 23 billion pesos na ito na state tax ng mga Marcos na dapat bayaran. Ano bang ari-arian itong napaloob nito? At hanggang ngayon saan na ba ito? Kaya ba nila isa-isahin ito kung saan na ito ngayon? Ang ari-arian na ito ng mga Marcos na dito nag-ugat yung 23 billion hanggang umabot ng 203 billion pesos. Yun ang claim ni Carpio. So diyan na lang mga kababayan nating video. Maraming salamat. Pasensya, medyo may mga word ako nagamit na hindi maganda dahil nga minsan nakakainis din na sa mga taong ganito na minsan hinahangaan natin, minsan hindi natin maintindihan kung anong klaseng tao mga ito. Tao pa ba to? So maraming salamat mga kababayan.